May nakapagsabi na ba sa'yo, Ay, di mo kaya yan. Failure ka eh. Wala namang mangyari sa buhay mo. hindi kasi sikat? Nako, panay umpisa, wala kang tapos. Nako. Ang tanong, bakit kaya may mga ibang taong hindi nagiging matagumpay? Yan ang pong pag-uusapan po natin. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang well coach. Narinig niyo na ba yung mga katagang sinabi ko kanina nung umpisa? Yan din ang narinig ko nung ako ay nag-uumpisa. Sino sa inyo nakaka-relate, type relate? Oo, di ba yung parang... Ay nako, ang hirap po talaga, no? Pagka meron kang gusto sa buhay at marami pong taong kumukontra, ano ibig ko sabihin? May tao ba kakilala na ginawa lang talaga ni Lord ng pampabigat at kumontra sa buhay nyo? Pero ito lang sabihin ko po sa inyo, kung maraming kumukontra, huwag tayong magpadala. Ipaglaban po natin ang ating mga pangarap. Oo, kasi ito po nangyari ha. Pag hindi natin pinotektahan ang ating pangarap at ambisyon sa buhay, marami pong magnanakaw po nito. Hindi lang tao, sitwasyon, pagkakataon, kawalan ng pera, di ba? O mismo, ikaw mismo ang pumapatay sa iyong mga pangarap at ambisyon sa buhay. Chinky, hindi naman totoo yan. Ako nangangarap pa ako. Sige, kung ikaw ay tunay na nangangarap at hindi pa talaga nawawala ang ambisyon mo, magbibigay po ako ng signs, ha? Check natin. Check natin kung meron ka pa nito. O kung ikaw ay meron nito, ibig sabihin, maari, hindi mo alam, kinupit na ang iyong ambisyon. Number 1, kawalan ng pangarap o layunin sa buhay. Kung ikaw isang tao walang konkretong mga pangarap at layunin sa buhay, maari ito na yung palatandaan, nawawala na dahan-dahan ang iyong ambisyon. Nawala na yung sense of purpose mo, why you exist in this world. O hindi lang nawawala ang sense of purpose mo, wala ka pang sense of purpose. Hindi mo alam kung bakit ka nilikha ni Lord. Hindi mo alam kung bakit ka nasa bundong ibabaw na ito. Did I just describe your situation? Number 2, second sign na wala ng ambisyon, wala kang motibasyon, wala kang inspiration, wala kang excitement, wala ka ng passion sa mga ginagawa mo. Parang ikaw, happy ka na sa routine. Gumising, kumain, manood, matulog din. Paikot-ikot lang. Alam mo guys, I hope you consider me as a friend if you're watching this. As a friend, you are better than this. You have what it takes for you to become successful. Kailangan lang bumalik ang iyong ambisyon sa buhay. Pangatlo, malalaman mo kung nawala ka na ng ambisyon, yung kawalan na ng pagpaplano. Yung parang, ba't pa ako magpaplano? Nag-aaksay lang ng oras. Diba? Wala naman akong pera, wala naman akong ganito. Diba? Imbis na gumawa ka ng paraan, ang parating lumalabas sa ating bibig ay dahilan. Kaya nga, that leads me to number 4, paano malaman na ninakawan ka na ng ambisyon, yung parang nagkakaroon ka ng negatibong pananaw sa buhay. Nakatuto ka na lang parati sa problema at maaring itong yung parang nega ka na. Ay, alam mo friend, if I just describe you, please type me in the comment section, no? Pero ito yung good news, I want to help you out. Kaya nga, tatanungin ko Bulala Illusion, MC, Trixa, si, at the same time, si Andrelani, Ri, Sagado, okay? Sana naman po, ipaglaban po natin, ang ating mga pangarap. Pero meron pa tayong number 5 sign na wala ka na talagang ambisyon, walang pag-uunlad. Diba? Kung ano yung nangyari last year, ito pa rin nangyari this year. Kung ano yung nangyari this year, maaari mag-repeat yan next year. Sa iyong personal, professional na buhay. At number 6, ito nakakatakot. Kahit mahirap ang iyong sitwasyon, nagiging komportable ka na sa iyong kalagayan. Uulitin ko kahit mahirap ang iyong sitwasyon, kapos ang pera, stress ka, may utang ka, nagiging komportable ka na. Meron ba taong ganun? Oo, kasi yun nga, resigned na sumuko na Ba't pa ako lalaban? Okay na, nabuhay akong ganito, tatanggapin ko na ng ganito. Number 7, sign na ikaw ay wala ng ambisyon. Ang mga kasama mo ay wala ring ambisyon sa buhay. Ang mga nakapaligid sa iyo, mga kaibigan mo. Diba? Yung parang, yung mga taong hindi nakakabenta, naalala ko nung nagbebenta pa ako, ahente pa ako. Kung may benta ka ba? Wala Ikaw, may benta ka? Wala rin. Ano pang ginagawa natin dito? Nagigets nyo. Naglalabasan na ng sama ng loob. At last, but not the least, isang taong walang ambisyon, ayaw na matuto. Ayaw na mag-aral. Ang practice na, matanda na ako Paglipasan na ako ng panahon. Hindi ko alam yan. Di para sa akin yan. Guys, kung lahat ng mga palatandaan na sinabi ko po ay yun nga, I just describe you. Ito lang Ito lang sabihin ko sa inyo.
Hindi porket ikaw ay nabigo, mabibigo ka muli. Hindi porket ikaw ay pinanganak na mahirap, mamamatay kang mahirap. Hindi porket hindi ka nakapag-aral, hindi ka pwedeng maging matagumpay. Alam mo, nangyari lang, kapatid, dahil sa maraming mga pagsubok at pangyayari sa buhay, ninakawang ka lang ng ambisyon sa buhay. Ito lang ang realidad. Pag hinayaan mong nakawin ang iyong ambisyon sa buhay, mawawalan ka na ng pag-asa. Mawawala na lahat. Mawala na ang lahat. Ito lang sabihin ko sa inyo. Ulitin ko, mawala na ang lahat. Huwag lang ang pag-asa. Ako, dahil ako naniniwala, ako ay isang produkto ng pag-asa. Ninakawan ba ako ng pangarap? Yes, pero pinaglaban ko. Kaya nga gusto kong mangarap ka muli. Gusto kong mabuhay ka muli sa iyong ambisyon sa buhay. Gusto kong matupad ang ambisyon mo sa buhay. At bakit mo kailangan ipaglaban ito? Hindi dahil gusto mo. Dahil may ipinaglalaban kang mga mahal mo sa buhay. Kaya nga, ang tanong ko po sa inyo, gusto mo bang ipaglaban ang ambisyon mo? Gusto mo bang matupad ang pangarap mo sa buhay? Type yes. Pag sinabi mong yes, sundan mo tong series na ito. Tiyak ko, mabubuhay ang mga natutulog mong diwa at pangarap sa buhay. Kaya nga sundan mo to ha. So ano gagawin mo pagkatapos ito? May link sa baba sa may comment section description. Panoorin mo yung susunod na video. Doon tayo magkikita. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.